Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno at shoutout kay Jeps. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Makatitiyak si Aaron na hinawakan ni Gioanzi ang kanyang kamay, ngunit napailing lang siya. Hindi siya nang ahas na sabihin kung may iba pang paraan, ngunit matitiyak ng around na hindi siya nagdagdag ng anumang lakas sa kanyang sarili. Ngunit kahit na, sa harap ng apoy at kulog, ngunit nagpakita ng ilang beses ang paglago. Maging ang koteng kamay ni Gioanzi ay tuluyan ng nabalot sa apoy at malapit nang mawala. Boom! Sinusubukan ng Aaron na ipaalala kay Gioanzi na ang sunog sa industriya ay mabangis na ginawang abo ang lantang retan. Halos kasabay nito, naramdaman ni Aaron ang enerhiyang nagmumula sa apoy sa lupa na pumapasok sa kanyang katawan. Paano? Mabangis. Ibinaba ni Gioanzi ang kamay ni Aaron at nakangiting sabi. Mahigpit na sumimangot si Aaron at sinabi sa kakaibang boses, mabangis, ngunit bakit biglang nangyari ang gayong malaking pagbabago? Mali ba ang ginamit kong paraan? Talented ka, paano ka magkakaroon ng paraan para masabing mali? Ngumiti si Gioanzi. Yan, hindi ako sanay. Tiningnan ni Gioanzi si Aaron, na puno ng pagdududa. Nakangiting tinapik niya ang tiyan ni Aaron at sinabing, hindi mo napapansin ang biglaang dagdag na enerhiya sa gilid ng iyong dantian field. Sumilip si Aaron sa loob at nalaman na sa loob ng kanyang dantian, may kakaiba at marilag na puwersa. Yan ang lakas ko, ngumiti si Gioanzi. Sa pagsasalita tungkol dito, si Aaron ay nakaramdam ng labis na kahihiyan, at ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan. Ngunit hindi mo magagamit ito sa ngayon. Dahil doon, malumanay na tumango si Gioanzi. Ang susunod na segundo, Aaron lamang sinubukang gamitin ang puwersa na iyon, ang buong katawan ay biglang dumating ng isang kakaibang puwersa, Aaron direkta sa lupa. Takot na bumangon, hindi talaga maintindihan ng Aaron kung ano ang nangyayari. Ngunit sa susunod na segundo, ang Aaron ay sumasalamin, dahil ba ito sa dugo ng Magic Dragon sa aking katawan? Tumango si Gioanzi at nakangiting sinabi, tama. Kaya, bago mo ma-master ang dugo ng Magic Dragon, dapat mong gamitin ng mabuti ang enerhiya ko. Kung hindi mo papatayin ang kalaban, maaari kang sumabog at mamatay. I see. Salamat sa pagtuturo mo. Master ang tawag mo sa akin. Guro. Oo. Nasiyahan si Gioanzi sa isang ngiti at tahimik na umupo, kailan ka pupunta sa angkan ng demonyo? Isang biglaang tanong ang direktang niloko ng Aaron. Natigilan ang buong tao at hindi alam kung paano sisigat saglit. Ano ang ibig sabihin ng Gioanzi? Anong ibig mong sabihin, kailan ka pupunta sa angkan ng demonyo? Tandang pananong. Ang Diablo o ang Diyos na mahalaga? Nakangiting sabi ni Gioanzi, kung may pusong Diablo, demonyo rin ang Diyos. Kung may pusong Buddha, Diyos din ang demonyo. Ang mga tinatawag na Diyos at demonyo, pero depende sa sarili mo, hindi sa iba. Kung gayon bakit tinanong ako ng Panginoon kung kailan ako pupunta sa mga demonyo? Walang intersection sa pagitan ng 3,000 at ang angkan ng demonyo. Aaron, dapat may intersection ka, at napakalapit mo. Nakangiting sabi ni Gioanzi, Guro, natatakot ako na mali ang pagkakaintindi mo. Nang makipag-away sa pamilya ni Luau, may mga taong kabilang sa pamilya ng demonyo ang dumating upang tulungan ako. Gayunpaman, sila at ako ay hindi kailanman nakamaskara. Pabayaan ang mga kaibigan, hindi natin kilala ang bawat isa, iba. Paliwanag ni Aaron. Ibig sabihin, handang magpaliwanag si Aaron sa mga taong may relasyon sa kanya. Kung siya ay ibang tao,
mararamdaman niya na mayroon siyang higit sa kalahating salita ayon sa personalidad ni Aaron. Oo, Senior, Aaron ang magaling kong kapatid. Kilalang kilala ko siya. He never tells lies. He always says one is one. He says it doesn't matter. It certainly doesn't matter. Master, masisiguro ko ang buhay ng aking daw 12. Talagang hindi niya kilala ang mga demonyong iyon. Si Mo Yang at daw 12 ay natural na hindi mapigilan sa ngayon. Natakot sila na baka masangkot si Aaron sa masamang paraan na makakaapekto sa kanyang imahe sa Giyuanzi. Sa oras na ito, hindi nila maiwasang magpaliwanag. Hindi mo kailangang mag-alala. Natural na alam ni Giyuanzi ang pag-aalala ng ilang tao, at dahan-dahan siyang ngumiti, na nagpapahiwatig na hindi sila dapat mag-alala. Diablo man o Diyos, hindi mahalaga na lahat sila ay mga disipulo ko. Sa sandaling lumiko ang rurok, magiliw na tiningnan ni Giyuanzi ang Aaron at sinabing, ang sinabi ko sa iyo ay hindi bagay sa digmaan. Ang sinabi ko ay bago iyon. Bago ito. Pinag-isipan ito ni Aaron at tila wala ng intersection sa kahit na sino, lalo pa ang mga tao sa pamilya ng demonyo. Ngunit sa pagkakita sa mga mata ni Giyuanzi, alam ni Aaron na ang kanyang sinabi ay talagang may sariling katotohanan. Ito ay hindi biro sa lahat. Sino ang tinutukoy ni Giyuanzi? Biglang namulat ang 3,000 mata ni Aaron, at pagkatapos ay nagbago ang mukha ng buong tao na parehong nagulat at labis na nagulat. Panginoon, ikaw ba? Ang masamang paraan ng kaibigan sa iyong bibig ay tumutukoy sa tinig na ipinapadala sa aking isipan. Ngumiti si Giyuanzi at tumango, eksakto. Malamig ang mukha ni Aaron, at isang nagbabantang premonition ang bumangon sa kanyang puso. Bulong niya, Peach, isang tao lang ang nasa isip ko na makakausap ko, si Xiao Tao. Angkop din na makipag-ugnayan sa Giyuanzi. Siya at si Xiao Tao ay may pambihirang pagkakaibigan, na hindi itinanggi ni Han Sanchen. Ngunit bilang tugon sa mga salita ni Giyuanzi, ibig sabihin, Xiao Tao. Si Xiao Tao ba ay isang demonyo? O, si Xiao Tao ay nasa pamilya ng demonyo ngayon. Ang boses na iyon ay kumakalat sa pamamagitan ng mahiwagang tunog, na dumadaan sa mga bundok at ilog, sa dagat, sa berdeng damo at sa kakaibang mga bulaklak. Sa makatuwid, bilang isang nakulong na walang kamatayang lambak, natural na alam ko ito. Shifu, kaibigan ko nga siya, pero hindi siya demonyo, kundi ang kanang Protoss. Dahil malalaman mo na galing siya sa demonyo, pwede mo bang malaman kung nasaan siya? Mayroong 4 na espesyal na lugar sa octagonal na mundo, ang matinding malamig na lupain sa sukdulang hilaga, ang latian sa matinding silangan, ang fire rock na ipinagbabawal na lugar sa matinding timog, at ang patay na lupain ng kaluluwa sa matinding kanluran. Ang pamilya ng demonyo nabubuhay sa lupain ng patay na kaluluwa. Ang mahiwagang tunog na ito ay nagmumula rin doon kung inaasahan kong ito ang nasusunog na lungsod sa gitna ng lupain ng patay na kaluluwa. Nakikita ko, nang marinig ang paninindigan ni Giyuanzi, masama ang pakiramdam ng Aaron. Hindi niya talaga alam kung paano makakapunta si Xiao Tao sa bawal na lugar ng mga patay. Nakidnap ka na ba, o may na-encounter ka pa? Kung gusto mong pumunta, gawin mo ang isang bagay para sa akin. Hindi sumagot si Giyuanzi. Kumuha lang siya ng kalahating piraso ng jade mula sa kanyang mga braso at iniabot ito kay Aaron. This jade is a blessing or a curse. It's your blessing or my blessing. It's your misfortuna or my misfortuna. Hindi ko alam sa kasalukuyan. Kapag nakarating ka sa Bone Burning City sa lupain ng kamatayan, maaari kang magkaroon ng sagot sa ganitong paraan, makukuha ko ang lahat ng hiling ko bilang isang guro. Tuldok, mas mabuting pumunta ka muna sa Bone Burning City. At saka, naiwan sa iyo si Tao Tai. Bahala ka. Sa sandaling bumagsak ang boses, nawala ang apoy at kulog sa paligid, at ang kawalan ng laman sa paligid ay naging kawalan din sa isang iglap. Nang muling maaninag ito ni Aaron at ng iba pa, nang imulat nila ang kanilang mga mata, walang-walang laman, walang dagat ng apoy at kulog, at ang ilan ay isang malawak na piraso ng nasuyong lupa. Puff! Hilahin mo ako, hilahin mo ako. Sa oras na ito, ang kahabag-habag na boses ng daw 12 ay tumunog sa likuran. Tiningnan ito ni Aaron at nakitang gumagalaw ang lupa sa ibaba. Ang alon ng hangin ay nagtulak palayo sa lupa. Sina daw 12 at Mo Yang at iba pa ang pagkakataong lumaban sa lupa. Damn, hindi pa ako patay.
Ibinaon muna ako ng lupa. Nang lumabas si Dao, hindi niya napigil ang umiyak. Si Moyang at iba pa ay nagpunas din ng alikabok sa kanilang katawan. Kung hindi dahil sa nakita silang nababalutan ng putik, parang panaginip lang talaga ang Aaron. Well, isang bulong-bulungan ang umalangaw-ngaw, tumingin si Aaron, paipangiti. Marahil, mayroong masamang matako na ito, at pagkatapos ay sabihin sa iyong sarili, ang lahat ng ito ay hindi ilusyon, ngunit totoo. Kaya lang, desyerto ang lupain ng Trap Dragon sa harap namin. Kahit na walang nakulong na Dragon Mountain, ang lupain ng mahiwagang dragon, at may kaunting kasamaan sa langit at lupa, ngunit dahil sa kawalan ng nakulong na immortal na valley, walang sigla rito. Marahil, dito ay hindi na nauugnay sa mga Diyos at demonyo, ngunit ito ay tiyak na mapapahamak na maging isang desolation. 3,000, anong gagawin natin ngayon? Pupunta ba tayo sa Death Trap para hanapin ang kaibigan mo? Kapag nasa isang dilema, sinabi ni Xiao Tao sa kanyang sarili ang paraan upang maalis ang pagkakaselyo. Nang Panguax gamit ang magic sound. Kung wala siya, paano mananatili ang Aaron hanggang ngayon? Hindi mahalaga sa publiko o pribado, ang Aaron ay hindi magiging walang malasakit kay Xiao Tao. Ngunit bago pumunta, ang Aaron ay malinaw na may mas mahahalagang bagay na dapat gawin. Pagod na ako. Kumain ka muna. Nagpa siya ang Aaron na pumunta sa kalapit na lungsod para sa pansamantalang pananatili. Una, gusto niyang alamin ang kinaroroonan ni Bai Xiaosheng at iba pa. Pangalawa, gusto niyang malaman ni Bai Xiaosheng ang tungkol kina Su Yingxiao at Han Nayan. 3,000, hindi kami nagugutom. Ang mahalaga ay bumaba sa negosyo. Mabilis na umiling si Moyang at sinabing may napakatigas na tingin sa mga mata. Oo, Aaron, may gagawin ka ngayon. Bilang kapatid, dapat dumaan ka sa apoy at tubig. Hindi importanteng kumain. Ang 12 espada ay paraan din ng tigre. May importanteng bagay. Aaron puting isang mata kutsilyo 12, alam ko lang, kung ito maliit na ninuno ay walang sapat, ay talagang magkakaroon ng malaking kaganapan na mangyari. Biro lang. Ito ay isang matako sa kasamaan. Kung napakasama ng lalaking ito at magsisimula siyang mabaliw, hindi talaga alam ng Aaron kung ano ang gagawin ng lalaking ito. Pagkatapos ng lahat, nang talagang lumitaw ang taong ito, nakita rin nina Lu Wuzhen at Aoshi na tumakas siya pagkatapos marinig ang hangin. Ngayon ay okay na siya sa kanyang sarili, ngunit ang problema ay hindi niya nakilala ang Panginoon sa kanyang sarili. Kapag nabaliw siya, walang gumagalaw. Si Han Sanchen ay nasipsip ng napakaraming kaguluhan. Malinaw, kailangan niyang magdagdag ng isang bagay na kailangan sa taong ito. Naisip din ni Han Sanchen na ilagay ito sa 8 ligaw na libro, ngunit natatakot siya na ang gana ng taong ito ay direktang sumipsip ng 8 ligaw na libro. Pagkatapos pag-isipan ito, ang paraan ng paggamit sa mundo ng tao ay maaaring ang pinakamahusay. Sa bagay, kahit gaano pa karami ang kainin nito, hindi nito kayang bayaran. Kaunting pera lang. Ito ay wala sa Aaron. Gayunpaman, sa maliit na hangganang bayan ngayon, ito ay naging napakaabala, at ang alamat ng Aaron ay isang... Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.